Sir, bakit hanggang ngayon ay suportado pa rin po ninyo si dating Pangulong Duterte? 101% suportado. Dahil ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tunay na nagparamdam ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating inang bayan. Kasama na rin ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino. The best President Rodrigo Roa Duterte. Suportado po namin yan hanggang ngayon. Kung ikukumpara natin yung pamumuno ni dating Pangulong Duterte sa kasalukuyang administrasyon, Malayong malayo. Kasi unang-una pagdating sa usaping peace and order. Tapos sa development, economy, stability. Maraming pagkakaiba talaga. Nung panahon ni Best President Rodrigo Roa Duterte, kitang-kita at damang-dama mo ang kapayapaan sa ating bansa. At ang halos lahat ng mga mamamayang Pilipino ay masaya. Dahil kahit madaling araw, peaceful, mapayapa. At ang krimen ay lessen. At maging ang mga politician natin ay may respeto at sinusunod ang kanyang leadership. Yan po ang pagkakaiba. At ito naman kasalukuyan nating administrasyon ay masasabi kong ewan. Hindi ko po alam kung saan po patungo ito. Kung mapapansin nyo po, nung mga panahon noon na hindi pa po Pangulo ang kasalukuyang Pangulo natin, ang mga pagrarally ay very open. Wala pong pumipigil sa karapatang pantao o sa freedom of speech, freedom of expression. Hindi po sinasaklawan. Pero ngayon po nakakatakot magsabi ng katotohanan. Isipin nyo po, isang active colonel nagsabi lamang ng kanyang saloobin na withdrawal of support dahil nakikita niya nga po na wala ng patutunguhan at wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Ano ang ginawa? Tinanggal. Yan po ba ay makatarungan? Karapatan po ng isang sundalo ang mag-withdrawal of support. Dahil siya po ay, ang loyalty po ng mga sundalo natin, saludo sa mga may prinsipyong mga sundalo natin dyan. Ang kanilang mga sinumpaan na tungkulin ay hindi para sa politiko. Ang sinumpaang tungkulin ng ating mga military or ex-military ay para sa bayan at mamayan. Sila po ang nagpoprotekta ng ating bansang Pilipinas, hindi ng isang tao, hindi ng isang politiko. Kaya nung maramdaman niya na nagagamit na sila, ang hanay ng ating sandatahang lakas, AFP-PNP, ay nagagamit na sa political, siya ay nag-withdrawal of support. At ito po ay kanyang karapatan. Pero bakit tinanggal? Diyan pa lamang po, laki na ng pagkakaiba. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, appreciation po and recognition ang ibinibigay niya sa ating mga sundalo. Hindi po nagdurusa ang ating mga sundalo sa dictatorship or sa pananamantala na ang sundalo kasi separated po yan kung tutusin. Non-partisan po yan. Pero bakit sa panahon ngayon, nitong kasalukuyang administrasyon natin, bakit tila yata sinasaklawan ang ating mga kalayaan at karapatan? Yan po ang isang malaking pagkakaiba ng Duterte administration at ng Marcos administration. Kaya kung ako tatanungin nyo, talagang malaki ang pagkakaiba ng kanilang performance. Kaya minahal ng mga mamayang Pilipino, especially ng mga mahirap na Pilipino, ang ating dating the best President Rodrigo Roa Duterte ay dahil siya po ay nagparamdam ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa ating inang bayan. Ang nakakalungkot nga lang pong isipin, kasalukuyan, dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon, dumaan ang mga kaarawan. Dahil dumaan ang kaarawan niya, wala rin po siya rito. Nakakalungkot isipin na ang dating magaling na Pangulo ay nagdurusa ngayon sa dahig na nag-iisa sa mga special occasion ng bansang Pilipinas. Dahil ayon sa ating kultura na kapag sumasapit ang Pasko o bagong taon, ang mga pamilyang Pilipino ay dapat sama-sama. Subalit, dahil nga sa pamumulitika, siya ngayon ay nag-iisa doon sa dahig. Yan po ay nakakalungkot na isipin. Kaya kung bakit tayo narito ngayon sa Dolomite, bilang pagtanaw ng utang na loob at pag-alala sa kanyang proyekto na ito na pinaganda, pinabango, pinalinis, ito po ay malaking tulong sa ekonomiya. Bakit po? Sa turismo po. Marami pong dumadalaw dito ng mga iba't ibang lahi para makita ang kagandahan
ng Dolomite Beach na proyekto ng ating Pangulong former President Bes Rodrigo Roa Duterte. Sir, anong masasabi nyo na gusto nilang pa-imbestigahan itong Dolomite Beach? Sila ang dapat imbestigahan dahil sila mga ghost project. Ito, andito ang proyekto. Ang iniimbestigahan, yung lumabas ang pondo, walang proyekto. Yun ang dapat imbestigahan. Pati imbestigahan ito nag-aano ang mga tao, nagsasaya, naikinabang dito sa aganda ng Dolomite Beach. Naging mabango ito. Nung araw, nung panahon noon, ang dumi nito, dugyot. O ngayon, pinaganda ni Pangulong Duterte. Bakit iimbestigahan? Pamumulitika yan. That is a color of politics. This is not a matter of project of ghost project. Ito ay existing project. May pondo, may proyekto. Ang imbestigahan nila, yung may pondo, walang proyekto. Yun ang dapat imbestigahan. Naniniwala ka ba, sir, na itong Dolomite Beach daw ang dahilan ng pagbaha sa Metro Manila? Impossible dream. Ako, may edad na ako pero hindi pa ako senior. Inabutan ko na ang panahon ng Pangulong Apo Marcos. Dahil loyalista ako dati, but I withdrawal of support. Inabutan ko si Cory, inabutan ko si Joseph, inabutan ko si Gloria Macapagal, inabutan ko si Noynoy, inabutan ko si Pangulong Duterte, yung the best president natin, at inabutan ko rin itong kasalukuyan ngayon. Kung maihahambing mo, sa totoo lang, itong mga pagbaha na sinasabi nyo na ito'y sani ng pagbaha, impossible dream. Dahil panahon pa ng mga nakaraang administrasyon, may baha na. May baha na po. Ang problema, mas lumala ang baha dahil sa ghost project. Na yung mga flood control na pinagyayabang nila na 5,500 finish at marami pang kasunod. Isipin nyo yun. You are telling lie. Sasabihin mo marami 5,500 without checking or without proper inspection bago ka nagsona. Ba't kailangan mong sabihin na 5,500 without inspection? Dapat in-inspection mo muna kung yung 5,500 ay natapos na. Hindi. Ang SONA, napaka-importante niyan dahil yan ang State of the Nation Address. Ibig sabihin, yan yung kalagayan ng bansa nung pamamahala mo up to the present time. Dinideklara mo kung ano yung mga achievement, accomplishment, pero bakit mo nasabi na 5,500? Wala naman pala yun. At may kasunod pa. Ibig sabihin, hindi ito ang sani ng pagbaha. Ang sani ng tunay na sani ng pagbaha ay ang hindi nagamit ang pondo sa tamang proyekto. That is considered DPWH flood control project. But, sad to say, ghost project. Sir, nitong bago magpasko, sabi po nila maraming malalaking isda ang makukulong. Ano hong nangyari? Parang si Diskaya lang at medyo maliliit, yung mga dangat lang. Tsaka hindi. Kasi ang malaking isda, hindi nila kayang expose yun eh. Hindi ba kayo nagtataka? Kung sino yung mga whistleblower, kung sino yung mga nagpapahayag ng katotohanan, sila ang nakukulong. Baligtad, yung malaking isda, ano lang yun, figure of speech lang, sinabi lang yun, walang katotohanan yun. Hindi nila kayang patunayan dahil ang malaking isda na yan, untouchable yan. Big question mark yan kung sino yan, pero napakalaking tao yan, pinakamalaking tao yan. No need to mention, pero napakalaking tao yan. Ngayon, hindi talaga mahuli ang malaking isda na yan. Ang huli nila, yung mga nagpapahayag ng katotohanan. Ang tanong ko, nasaan ngayon si Master Sergeant Gutesa? Wala na. Si Cabral, pinatay nila ng kunya-kunyarian. Pero buhay yan, para sa aking opinion. Si Diskaya, ikinulong nila. Maliit na isda yan. Bakit kinulong? Kasi nga, ibinisto sila. Parang yun yung consequences ng pagtatapat nila o pagsasabi nila ng katotohanan. The consequence is you put in jail para matakot yung mga susunod pa at hindi na magpapahayag ng katotohanan dahil alam nila ikukulong lang sila. Sir, ano lang po, nagpahayag po si Pulong Duterte na si Pangulong Duterte ayaw niya po lumabas hanggat ang Pangulo po ay si BBM. Ano pong masasabi niyo dun sa statement ni Tatay dito? Ayaw lumabas na alin? Ayaw niya umuwi dito ng Pilipinas hanggat Pangulo si Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang, dapat, ito para sa aking opinion, dapat mahihiya na eh. Inaayawan na ng mga tao eh. Alam nyo, para walang gulo, panawagan ko sa kasalukuyang administrasyon, para wala na lang gulo, kung mahal mo ang Pilipinas, step down, it's better. Para walang gulo.
magulo na eh. Kung ikaw, Pangulo, kasi pag sinabi kang Pangulo, you are the father of the nation. You are the head of the state. Ikaw ang pinakatatay. Ngayon kung ikaw ang tatay, nakikita mo yung anak mo na nagkaagulo na, anong dapat mong gawin? Diba? Aalis ka muna, magpapalamig ka. O mga anak, hindi ko na kaya kayong harapin. Aalis muna ako kaysa masaktan ko kayo, kaysa magpatayan kayo, aalis muna ako. Paano yan, sir, yung kagaya niyang sinasabi niyo? Pero para kay Bongbong Marcos, wala yun sa kanya kasi alam naman natin na mismong si Amy Marcos ang nagsabi na siya bata pa lang gumagamit na ng illegal na gamot. So, parang kurto na yung utak ni Bongbong Marcos kaya kahit anong sabihin natin, hindi niya naintindihan. Ano kaya mas magandang gawin ni Bongbong Marcos para siya bumaba na? Para maganda, ito na lang, one for all for one, hair follicle test. Yun lang, drug testing. Yun lang, para magkaroon ng kapayapaan ng mga kaisipan ng mga mamamayang Pilipino. Hair follicle drug test. Yun lamang. Pag yun ay naging negative, okay, go ahead, continue your term. But if you are positive, alam mo na kung ano dapat mong gawin. Ito naman hindi na usapin ito ng politika kung tutuusin eh. Mga kapatid ito mga vlogger, kayo mga, alam ko mga mandirigma kayo sa katotohanan, mga hindi kayo bayaran. At itong mga ginagawa ninyong pagbablog ay para sa katotohanan. Pagmamalasakit at pagmamahal nyo rin sa ating inang bayan. Para sa akin ito hindi na usapin ng politika. Ito ay isang usapin na ng kalagayan ng ating bansa. Na sana naman, tulad ng sabi mo kanina kapatid, na wala na sa utak ngayon, kurtado na siya, dapat merong mga politician na mamagitan na at magsalita na sa kanya na sila na mismo ay makiusap, Pangulo, pakiusap, bumaba ka na. Ibigay natin as per Constitution kay VP Sara Duterte. At sigurado naman kung hindi magpe-perform na maganda itong si VP Sara Duterte, dahil yun ang iniisip nyo, hindi rin mapapaganda, sigurado ang mga tao papalag din. Pero paano naman kung mapaganda ang ating bayan at maipakita ang tunay na pag-unlad ng ating bansa, especially sa kapayapaan? Dahil ito po, tandaan po natin lahat, mga mahal kong kababayan, kapag ang isang bansa ay walang kapayapaan, walang pag-unlad ang bansa ito. Napaka-importante po ng kapayapaan dahil dyan po nakabase ang mga foreign investor natin. Ang foreign investor natin ayaw na mag-invest dahil magulo ang bansa natin. Mismo ang gobyerno kinukurakot ang pondo ng bayan na para sa mamayan. Sino mag-i-invest sa ganyang klaseng bansa? Kaya for sake of all, one for all for one, step down. Yun na lang ang nakikita kong maganda dyan. Para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Total, mayayaman na sila. Tama na, mayaman na kayo. Nasa inyo na ang lahat. May mga property kayo sa iba't ibang bansa. Meron kayong maraming pera sa bangko. Marami kayong mga luxurious car. Marami kayong mga kondo. Marami kayong mga building. Ano pa hinahanap nyo? Gusto nyo ba talaga na ang mga mamayang Pilipino ay manatili sa status ng kahirapan? Sana naman mangarap kayo na paunlarin ang bansa at ang mamamayan nito. Dahil kaya kayo nandyan para paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi paunlarin ang mga sarili nyo lang na pamilya. Okay, ganito lang. Mayaman na kayo. Payamanin nyo naman ang bansa. Total, mayaman na kayo eh. Bansa naman. Hindi yung puro kayo na lang. Tapos ang bansa naiiwanan. Hindi nyo ba naiisip? Nakakahiya na tayo sa ating mga karatig bansa, sa mga kapitbahay nating Asian country, na dati tayo nangunguna, ngayon tayo kulelat. Mga politiko, mag-isip-isip naman kayo ng para sa bayan at mamamayan. Tigilan na ang pamumulitika, tigilan na ang mga pangungurakot. Ang isipin nyo naman ay ang kaunlaran at kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Sir, sa susunod na buwan ay magsasampa uli sila ng kasong impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Anong masasabi nyo rito, sir? Alam nyo kung ako, based on my own opinion kung ako lang po. Kasi ang pagsasampa ng kaso, dalawa pong ibig sabihin na. Kapag nagsampa ka ng kaso, ito po, SOP po do dapat pero hindi umiiral. Dapat yung mga nagsasampa ng kaso, bina-background check. Inaalam kung ito ba ay credible na magsampa ng kaso. Yan po ang SOP niyang dapat Pag ikaw ay credible na magsampa ng kaso, okay, go ahead. Pero pag ikaw pala ay may kaso, katulad niyan, meron tayong nalalaman na isang pare, malibog pa pala. Tapos, marami siyang mga kalokohang ginawa. Yan po ba ay dapat na magsampa ng kaso?
At yan ay nakitaan na inabutan ng maleta. Yan ba dapat na magsampa ng kaso? Dapat iniimbestigahan yan. Pag hindi ka credible to file a case, dismiss agad. Hindi pwedeng tanggapin yung sinasampa mong kaso. Kung ikaw mismo may convicted Yung isa, sino nga yung convicted na Madriaga? Convicted yun, nakakulong yun. Isipin nyo, magsasampa ng kaso. Ano ang moral, moral power mo para magkaroon ka ng karapatan na magsampa ng kaso sa isang BP na gumaganap sa kanyang tungkulin? Walang karapatan ang mga dapat dismiss the case. Yung magsasampa ng kaso na yan, hindi dapat entertainin. Pangalawa, unang-una, ito pa higit sa lahat. Clear po sa Commission on Audit ang ating pangalawang Pangulo. Kaya kapag ikaw tinawag na clear na sa Commission on Audit, dapat, hindi ka na dapat sampahan ng kaso. Ang sinasampahan ng impeachment, yung mga may anomalya at yung mga betrayal of public trust, yun po. Wala po sa kategory ni VP Sara Duterte ang ma-impeach. Ito po ay malaking kulay politika lamang dahil they are afraid on 2028 national election. Sir, sabi ng mga Marcos loyalists, bayani daw si BBM dahil siya daw ang nagbulgar ng mga corruption sa flood control. Ang labsaw ng utak ng mga nagsabi na yan. Kasi paano siya nagbisto? Siya ba'y nagbisto o naghuhugas kamay? Malaki po kasi ang pagkakaiba ng nagbisto sa naghuhugas kamay. Bakit ko nasabi yan? Kung siya talaga ang nagbisto niyan, bakit niya ipinahayag na merong 5,500 flood control project na natapos na at marami pang kasunod? Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, finished project. Tama? Mali? Finished project, yung 5,500. Tama. Tapos, nagkaroon ng problema, ghost project pala lahat yun, tapos bigla siyang lumitaw. Ibig sabihin, hugas kamay lang. Hindi po kabayanihan yung naghuhugas kamay. Siya po ay naghuhugas kamay dahil siya po ay mayroong malaking pagkakamali na i-declare niya na mayroong finished project na 5,500 flood control project at marami pang kasunod. Complete na kagad yung statement niya doon sa SONA at saka sa investigasyon. Nakuha nyo? Kaya hugas kamay ang tawag doon. That is not considered hero. At kung sakaling siya nagpayag, hindi niya po katungkulan ang magpahayag niyan dahil siya po ay isang Pangulo. Sir, alam ko maraming presidente ang naabutan. Itong sa tingin mo, sa palagay mo, sino yung pinakang worst president na naabutan mo? Nung una, dahil ako isang Marcos loyalist, pero nag-withdrawal of support, correction nag-withdrawal of support. Ang buong akala ko talaga, ang pinaka-worst ay si Noynoy. Noynoy Aquino, Benigno Noynoy Aquino III. Akala ko siya na po ang pinaka-worst. Pero nagkamali ako. Nung mangyari na itong pamamahala na ito, mas worse pa pala itong administrasyon na ito. Bakit ko nasabi? Nung panahon ni Noynoy, malaya ang mga nagrarally. Malaya ang mga nagpapahayag ng against the government. Malayang magpahayag ng sentimento ang mga kapulisan, sundalo, hindi pinipigilan at hindi rin tinatakot at hindi rin kinukulong. I-compare mo ngayon, mismong sundalo na ang nagpapahayag na wala ng patutunguhan ng ating bansa. Ano ginagawa? Kinukulong, pinusasan pa nga isa nating kaibigan, si General Pokis. Pinusasan pa. Yung pa nga isa Sa totoo lang, hindi dapat pinupusasan ang isang taong hindi marahas. Pangalawa, ex-general yan. At hindi tumatakbo sa kaso, humaharap sa kaso. Bakit mo pupusasan? Ano ang gusto nilang ipahayag at bakit kailangan pusasan? That is considered na pananakot. Siyempre, ikaw, pangkaraniwang tao, general yan, napusasan, ikaw pa kaya na pangkaraniwang tao. Yun ang gusto nilang iparamdam doon, na kahit general ka, kapag nagkamali ka ng pagpapayag mo, even without grounds, at nagsabi ka lang ng sentimento mo, palalabasin nila na sedisyon, na hindi naman sedisyon, para lang mawarrant of arrest ka. Ganun po ang nangyayari ngayon. Sir, ang sabi ng mga Marcos vlogger, yung mga nagtatanggol daw sa mga Duterte, binabayaran daw ng mga Duterte. Tingnan nyo yung kamay namin. Tingnan nyo ang namin, leeg namin. Meron kayo nakikita mga dilaw, mga ginto?
Yan ay isang katibayan na kami lumalaban ng patas. Wala pong bayaran sa mga DDS vlogger o sa mga supporter ng mga DDS ni Duterte. Wala pong bayaran dito. Ang tunay na binabayaran, yung nakikitaan nyo ng pagbabago ng uri ng pamumuhay. Yung mula sa duka at nakita mo nagkaroon ng Mustang. At ang mga daliri na puno ng ginto. Pati ang leeg, ang bigat, 3 yata yun, ang lalaking ginto. Yun po ay Marcos Vlogger. I-background check nyo po yan, yung Marcos Vlogger na yan. Tuloy na. Sa totoo lang, mabi-BIR pa nga yan eh. Sa totoo lang, mabi-BIR yan. Dahil yung Mustang, alam nyo kung magkano halaga ng Mustang? Sport car na TDR na Mustang. Milyon po yan. Hindi basta 1 milyon, hindi 2 milyon, hindi 3 milyon, hindi 4 na milyon, hindi 5 milyon. 12.5. Oh, kita nyo, kababayan natin alam, 12.5 million po. Isipin nyo yung 12.5 million, ilang milyong mamamayang Pilipino ang pwedeng makinabang nun, pero nakinabang sa isang tao. Yung mga ginto na yun, milyon yun. Yung alos 5 daliri, may ginto, ang lalaki. Tapos, leeg, ang dami. Doon pa lang po, maninature mo na kung sino ang bayaran. Tignan nyo kayo, oh. Kamerahan yung mga sarili nyo. Ano mga ginto nyo sa katawan? Ni Hika, wala. Wala. Ibig sabihin, walang pagpapala na kinukuha, hindi bayaran. Dahil alam nyo po, wala pong presyo ang paninindigan at prinsipyo ng mga tunay na Pilipinong nagmamahal sa ating bayan. Wala pong katapat na milyon yan. Kaya kayo mapapalad kayo. Dahil darating ang panahon ang Diyos na ikita ang inyong mga pagmamalasakit sa ating bayan. At kayo uunlad ng inyong pinaghirapan. Hindi dahil dun sa nagsinungal. Kasi yung mga yan, kaya umangat ang buhay niyan, bayaran sila. Kaya sila umaangat at sila yumayaman dahil sila ay nagsisinungaling. Yun ang kanilang mga trabaho. Yung mga Marcos Vlogger na yan, kaya binabayaran yan para magsinungaling. Ang hirap kaya kung katulad mo, katulad ko, magsisinungaling. Kahit bigyan mo akong 5 milyon, hindi ko tatanggapin. Magsisinungaling ako na si Duterte masama. Si Duterte mamamatay tao. Tapos babayaran mo lang ako ng 5 milyon. Never. Dahil hindi ko madadala yan pag namatay ako. Tingnan niyo yung isang congressman na namatay. Pinagtatawanan, nilalait, patay na. Nilalait pa, no mention name. Pero si congressman na yon, naging lingkod bayan daw. O pero tingnan mo nung namatay, pinagtatawanan at nilalait, inaalipusta. Sino ang kawawa? Yung iniwanan niyang pamilya. Yun ang harap ng kahiyan. O nadala niya ba yung milyon-milyon niya, yung bilyon-bilyon niya, nadala niya ba sa kabilang buhay? Hindi niya nadala. Hindi niya nasama sa kanyang ataol yung mga maleta-maleta na iwanan yung kanyang kayamanan. At iyon ay magiging ugat pa ng pag-aaway ng pamilya niya. Pagtatalunan yun. Tanong, sabi. Dami. Tanong pa. Sir, sa social media, marami kaming nakikita ng mga kababayan natin. Ang kinokomento nila doon, Marcos pa rin. Anong masasabi mo sa komento na yun? Yung mga nagkukomento na yun, mga blind fanatics yun. Hindi yun mga katulad ng mga pangkaraniwang tao na gising na sa katotohanan. Yung man ang nagsasabi ng Marcos pa rin, mga supporter ng Marcos yun. Pero iilan-ilan na lang yan. Iilan-ilan na lang ang mga nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya kung ikukumpara mo, ang mga nagising sa katotohanan ay mas marami na kesa sa kanila. Dangat nga lang, wala tayong mechanism dahil hindi tayo ang nasa administrasyon. Sila. Kaya kaya nilang i-manipula ang mga social media, ang mga mainstream media, pero ang katotohanan ay hindi maililihim. Because I believe the truth shall set us free. Mensahe mo na lang sa mga Marcos Vlogger, last. Mensahe ko sa mga Marcos Vlogger, huwag naman kayong magparatang na kayo ang may gawa. Kayo may gawa, kayo binabayaran, tapos ipaparatang nyo sa mga DDS Vlogger. Aba, it's unfair. Kayo kumikita tapos ang alipusta sa mga DDS Vlogger. Pero hindi naman naniniwala ang mga pangkaraniwang mamayan dyan. Dahil kitang-kita naman sa mga pagkatao ng DDS Vlogger na wala namang makikitang may tikotse na dyan, nakita na puro alahas, nakita na ang gaganda ng damit, may Mustang, wala pong makikita sa DDS Vlogger. Ang kayamanan ng DDS Vlogger ay ang kanilang paninindigan
para sa katotohanan, para sa bayan at mamayan. Sila ay nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Yun ang Thank you. kayamanan ng mga DDS vlogger. Tama. God bless. Sir Pahabol, sir, anong mensahe mo sa mga nasa posisyon ngayon? Yan, magandang tanong. Salamat kapatid. Ang aking mensahe sa mga nasa kasalukuyan, nasa posisyon, ako'y nakikiusap. Ito po ay hindi na usapin ng politika. Ako po ay nakikiusap bilang isang mamamayang Pilipino. Na sana naman, kayong mga nasa kasalukuyang posisyon, kayong mga nasa gobyerno ngayon, sana naman kayong mga politiko, sana paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Tigilan nyo na ang pangungurakot. Total may mga sahod kayo. Meron na kayong power, meron na kayong property, nasa inyo na ang lahat. Sana naman pagtuunan nyo ng pansin kung paano paunlarin ang ating bansang Pilipinas kasama ang mga mahirap na mamayang Pilipino. Ang tunay na public servant po ay ang paglilingkod sa ating mga publiko, sa ating mga mamayan. Yan po ang dahilan kung bakit po kayo nasa Kongreso, kung bakit kayo nasa Senado, kung bakit kayo nasa Malacanang, para paglingkuran ang bansang Pilipinas, hindi ang inyong mga pamilya lamang. Sana pakiusap po sa inyo, magkaroon na po tayo ng unification, pagkakaisa na targetin naman natin na paunlarin ang ating bansa para naman umangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, sir. God bless Philippines. Thank you.